James Patterson, isang author na crime thriller na author. Sabi niya, kasi nagbabasa ako, sabi ko ano kaya next na pwede kong basahin. Nagtitingin-tingin ako randomly sa kanyang book at titignan ko nga kung pwede itong mabasa yung may sunod ko sa aking TBR. Pero, surprisingly, chapter 3, doon lang ako nakapag-decide na isunod ko na nga itong libro na to. Nasa chapter 3 na ako. Okay? So, sabi ni James Patterson doon, at ito yung nag-caught talaga ng attention ko. Ang sabi dito, ambition is what makes the world go round. It's what drives men to excel at their jobs. Tama naman, di ba? Somehow, ito ay may katunayan dahil kung ano ang ginagawa ng isang tao, kahit sinong tao, ay nakabase sa kanyang desire, sa kanyang ambisyon, sa kanyang goal sa buhay dito sa mundo. Kung ang ambisyon niya ay maging mayaman, talaga magpupursige siya, bata pa lang. Mag-iipon at walang sasayanging oras, opportunity, para lang mangyari yung kanyang ambisyon na maging mayaman. Pero itong principle na ito ay nakabase sa disposition ng puso ng isang tao. While ganito ang ambisyon ng isang natural man o tao na wala kay Kristo, ang isang ambisyon naman ng isang naipanganak muli kay Kristo ay iba. Iba na ang ambisyon nila dahil binigyan na sila ng bagong puso, bagong direksyon, bagong disposisyon. Iba na yung kanilang pananaw sa kanilang buhay at ito na ay para maluwalhati na ang Panginoon sa lahat ng kanilang gagawin. Meron na tayong ibang ambisyon at ito na ay i-glorify si Kristo, i-advance ang kanyang kingdom, ihayag ang gospel at mamuhay sa pagsunod at pamumunga sa Panginoon. Sa makatuwid, iba ng appetite natin bilang mga Kristiyano. Sabi sa Colossians 3:1-4, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin niyo ang mga bagay na nasa itaas na sa kinakaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay nagtatago kasama ni Kristo sa Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, iba na ang ambisyon niya sa kanyang buhay after ng kanyang conversion. Ganito yung nangyayari na ngayon mga kapatid, since siya na ay pinanganak muli, siya na ay na-born again, siya na ay na-regenerate ni Kristo. Ang pamumuhay na niya ay may pagtugon sa kanyang calling bilang isang apostol. We learn this sa chapter 15 na ang ambisyon niya na ay bago na. Kung dati ay to persecute ang churches, ang mga Christians, kumukuha ng mga accomplishments sa mundo, pero ngayon hindi na. Ang ambisyon niya na ay to preach the gospel sa mga taong wala pa kay Kristo. Magpalakas ng mga Kristiyano na nanghihina at sila ay dapat mamuhay sa kabanalan. So ang ambisyon na ni Pablo ay nakaugat sa Ebanghelyo at ito na ang nagpo-fuel kung bakit siya zealous sa kanyang ministry. So dito sa chapter 16 mga kapatid, ito na yung huling instructions niya sa mga taga-Roma at sa verse 1-15 sa ating last na sermon, kung paano niya, nakita natin dito kung paano niya in-express ang pag-ibig na mula kay Kristo. Nakita natin kung paano niya kinoment si Phoebe na taga-Corinth, na siya ay pinagsilbihan habang siya ay nagmi-minister doon. Nag-comment din siya na mahigit 20 na mga believers, mga mananampalataya na taga-Roma na nakasama niya sa kanyang pagmiministeryo. Nakita rin natin yung commitment nila kay Kristo at sa ministry ng gospel. They risk their lives para lang ihayag ang ebanghelyo. Kaya naman, nirecommend ni Pablo itong mga brethren na ito sa kanila na sila ay tanggapin, i-honor at pagsilbihan dahil sa pag-ibig nila sa ebanghelyo. So we can see mga kapatid, ina-express ni Pablo dito yung panawagan niya na magkaisa. Hindi lang basta walang problema, pero magkaisa na
ugat sa pag-ibig ni Kristo. At itong pagkakaisa na ito ay walang ibang pwedeng hindi natin pwedeng ma-attain kung hindi natin ito i-apply. We cannot love truly in Christ kung wala tayo kay Christ. And we cannot obtain unity kung hindi ito nakaugat sa Ebanghelyo. Kaya dito sa passages natin, mga kapatid, sa pag-aaralan natin ngayon, patuloy pa rin ang pagtawag niya sa atin, sa lahat ng readers niya, na magkaisa, mag-ibigan for the sake of the gospel. Kaya samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating passage ngayon, Romans 16, 16 to 23. Romans 16, 16 to 23. Ang sabi po dito, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them, for such persons do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetites, and by smooth talk, flattery, they deceive the hearts of the naive. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good, and innocent as to what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Timothy, my fellow worker, greets you. So do Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen. I, Tertius, who wrote this letter, greet you in the Lord. Gaius, who is host to me and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, and our brother Quartus greets you. So, ito ang salita ng Panginoon na hindi masisira. Nawa ay magpasama po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming salamat na tunay na mayaman ang iyong salita. Kaya humingi kami ng guidance ng iyong banal na spirito. Nawa, ma-illumine kami in line sa iyong kalooban, sa iyong katotohanan, Panginoon. Hindi ito mag-cause ng confusion at division, Panginoon. At patuloy na ikaw ang ma-exalt sa mga salitang ito. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So we have to understand, mga kapatid, na pag pinag-uusapan ang pamumuhay ng biblical love or sa biblical love, may dalawang muka po ito. Ang una ay ang instructions para mag-serve sa kapwa at ang ikalawa ay warning sa mga kaaway at maling katuruan. Ito ay ang pattern ng mga apostol sa mga sulat nila sa New Testament. Kaya katulad na lang dito sa Romans 6 or Romans 12 to 16, specifically dito sa chapter 16, Paul instructed them to greet and welcome one another at i-practice nila ito sa mga fellow workers nga ni Paul na taga-Rome din. So dito sa verse 16, we can notice that Paul is instructing them to greet one another with a holy kiss. Nabasa niyo po. Ito rin ay mababasa natin sa 1 Thessalonians 5:26, 1 Corinthians 16:20, 2 Corinthians 13:12. Then, ang tawag naman ni Pedro dito sa 1 Peter 5:14 ay kiss of love. Sa mga early churches din, na patunayan na ito ay practice nila. Testimony ito sa sulat ni Justin Martyr na dinescribe niya yung mga Kristiyano doon na sila ay nagpa-practice na after ng Lord's table, they greet each one another with a holy kiss. Then si Tertullian, pinatunayan niya rin ito na after naman sila mag-prayer meeting, sila ay nagbibigay ng tinatawag niyang kiss of peace. Okay? So maraming interpretation dito sa holy kiss. May literal, merong mga symbolism, ang ganda lang ng take ng mga theologians dito, namely sila John Calvin, MacArthur, sila Sproul. Specifically kay MacArthur, ang ganda ng kanyang pagbalanse dito sa holy kiss na ito. Sabi, ang holy kiss ay a common expression sa Christian affection ng mga time na yon. And again, ito ay
may maraming several form. Hindi kasi agad sinabi na kiss sa lips, di ba? So maraming several form ang kiss na ito. Pwedeng kiss on the cheek, kiss sa forehead, hand, sa beard, sa balbas, hinahalikan. So kung literal natin titignan to, halikan natin yung may balbas, di ba? O kaya lahat ay pwede nating halikan na gano'n. Pero yun nga, maraming forms ito. Occasionally sa mouth, at ina-express ito ng affection mo sa iyong kapatid, friends, sa iyong mga kamag-anak, at ito rin ay pagpapakita ng pag-honor mo sa mga nakakataas sa iyo, respect, di ba? Reverence sa kanila, at ito rin ay ginagamit sa greetings as mga farewells, itong kiss na ito. So, itong kiss na ito ay may adjective na holy. Hindi lang basta kayo ay mag-kiss sa bawat isa, pero gawin nyo ito sa may kabanalan. Ibig sabihin ito ay motivated ng Christian love. Ibig sabihin ng Christian love, hindi to erotic, hindi to sensual, hindi to romantic na love. Kaya tayo ay gagawin natin ang pagkakaroon ng holy kiss sa maraming mga forms ng may holiness at may agape, or yung pinapairal yung agape love. Ang emphasis kasi dito sa agape love ay yung purity ng pag-ibig at affection natin sa bawat isa. Ini-illustrate din itong holy kiss na ito by pag-embrace ni Paul sa Acts 20, yung pag siya ay pag nagyayakapan, they kissed Paul at nagpapaalam, at ito ay expression nila ng kanilang pag-ibig at fellowship kay Pablo, na iisa silang mga kapatid. Sa Luke 7, nakita rin natin dito na maraming ginawa yung sinful woman sa Panginoong Hesukristo, na hinalikan niya ang kanyang paa, at nagbinrush niya yung kanyang buhok sa paan ni Kristo. Hindi katulad ni Simon na hindi nagbigay ng respect at reverence sa kanya. So itong kiss na ginawa ng sinful woman na ito ay pag-honor at devotion niya kay Kristo. So in short, ang pag-urge ng holy kiss na ito ni Pablo ay pagtuturo sa mga readers niya na mamuhay ng may sincere love, na magkaroon ng fellowship na may genuine affection. Hindi lang niya tinuturo dito na magmahalan kayo sa salita, pero tayo mag-express or may express ang pag-ibig na ito sa ating physical gestures. Siyempre, sa atin ngayon ay twisted at distorted na ang kiss dahil sa mga natutunan, nakikita natin, syempre sa ating decree na yung kasalanan natin. So, iba na yung kiss na yon, no? Hindi na ito pwedeng magawa or ng sincerely na hindi talaga papalya. So, paano na natin ito ginagawa sa panahon natin ngayon? So, sa panahon natin, ang comfortable na gestures natin ngayon ay beso, yakap, okay lang po yun, handshake, fist bump, at nagkakaiba na ito sa mga ibang fist bump, ibang yakap sa mundo kung ito ay ginagawa natin with holiness at may pag-ibig ni Kristo. Yung fist bump natin sa mga workers natin, co-employees, iba yung fist bump natin sa ating mga brethren. Kasi yon ay gesture ng pag-ibig natin, unity at peace sa kanila. Then hindi lang ito instructions to have a genuine fellowship. Pero itong pagbibigay natin ng mga gestures na ito ay hindi pwede sa mga nagkokos ng division. Hindi daw natin ito dapat gawin sa mga tao na nagke-create ng obstacle sa loob ng church. Sabi sa 17, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause division and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them.
So, ibig sabihin, hindi pala tayo pwede na magkaroon ng gantong greeting sa kanila. Hindi natin pwede silang i-greet at i-welcome itong mga nagkokos ng division na ito. Dahil kailangan nating i-guard ang unity. We must remember, again, may dalawang nagkokos ng division sa loob ng church. Ito ay disobedient at repentant heart ng isang tao at yung isa naman ay pagkakaroon ng false doctrine at pagtuturo ng wala sa katotohanan. Then sa verse 19, Paul acknowledged their obedience na alam ng church abroad ang kanilang pananampalataya. Sabi sa chapter 1, di ba? Verse 8, na proclaimed ang pananampalataya ng mga taga-Roma sa lahat ng mga churches na napuntahan ni Paul. Ibig sabihin, alam nila na may church talaga nila, tunay na believers doon sa Rome. Then sa 16 to 19, sinasabi nito, proclaim din ang kanilang obedience. Bakit may emphasis dito si Paul? Kasi pertaining ito doon sa faith without action is dead. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod, submission sa salita ng Panginoon. Kaya nga ito yung sinasabi ni James 2:17. Ibig sabihin, hindi sila nagbabangga ni Apostol Pablo. So meaning lang nito, Paul is affirming that they are truly brothers in Christ. Katulad siya ng pananampalataya ni Kristo na ibinigay lamang ng Panginoon sa kanila. Then nagbigay ng assurance si Paul by pointing them sa promise ng Diyos sa kanila na referring sa promise ng Diyos way back sa Garden of Eden sa Genesis 3:15. Anong sabi? I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Genesis 3:15. Pero dito, sinabi niya sa ating binasa kanina sa chapter 20, nitong 16, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. So again, bakit nire-refer at binabalik muli ni Pablo sila doon sa pangako sa Garden of Eden? Para yun ang panghawakan kung nakikita nilang magiging talamak na yung false teachers doon sa kanilang church, meron panahon na sisirain, dudurugin, at makoconsummate ang pagkatalo ng mga kaaway na ito ni Kristo. Again, pati yung dito sa sense na ito ay nasa already but not yet pa rin. Yung pagkatalo ni Satan, talo na siya, disarmed na siya, pero yung consummation ng kanyang loss at victory ni Christ over him ay makikita natin sa consummation, sa kanyang muling pagbabalik. So, dito sa ating chapter, sa verses 21 to 23, nag-mention siya muli ng mga pangalan. Pero this time, ito naman yung pangalan niya ng mga present na panahon na yon. Pangalan ng kanilang mga kasama or kasama ni Pablo. Paul is recognizing their presence na meaning in-emphasize niya yung Catholicity ng lahat ng mananampalataya. This means they know their afflictions, they know their sufferings, at yung mga persecutions, yung divisions, yung mga problema sa church na yon. At kasama ni Pablo, sila Timothy, sila Tertius, kasama ni Pablo sila Sosipater, Gaius, Quartus, Erastus, na nananalangin sa Panginoon para sa kanilang paglago, para sa church ng Rome. So itong passages na ito ay basically pinapaigting lalo ni Pablo ang genuine fellowship ng isang church o ng isang iglesia. Kung mapapansin natin, very detailed na, nasa small details na si Pablo dito na bagay na nating malaman, kailangan nating malaman dahil ito ay may kinalaman sa relationship sa bawat mga believer. Mas tinuturuan niya tayong maging evident yung agape love natin. Yung magkaroon ng sincere love, yung ating selfless love. Mas
pinapaigting niya na dapat umiral ito sa loob ng ating iglesia. Hindi lang dito sa loob ng iglesia, pero pati na rin sa pag-ibig natin sa mga kapwa churches natin. This gives us a clearer view, yung distinction ng church sa iba't ibang organization sa mundo. Kung paano tayo makikirelate sa mga iyon. At dito natin makikita rin na meron tayong concrete image na doon sa ginawang blueprint ng Panginoon sa church na kanyang dinesign. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil marami sa mga churches ngayon, they redefine the design. They redefine the purpose of the church. They redefine yung calling, yung function, naglagay sila ng iba't ibang mga structure. Bakit? Para mapuno ang church. Yun lang yung kanilang aim. At pag ganito, ang magiging lente o yung kanilang gagawin, chaotic sa loob ng church at hindi ito pleasing sa Diyos. Dahil ito ay labas sa kanyang kalooban. At para maunawaan pa natin ito, mga kapatid, tignan natin yung dalawang katotohanan na ibinigay sa atin ng passage na ito ngayong umaga. Una, genuine fellowship cultivates unity through holy affection. Pangalawa, genuine fellowship guards against the threat of division. So unahin natin, genuine fellowship cultivates unity through holy affection. Ang tunay na pagsasama-sama ay nagpapalago ng pagkakaisa sa pamamagitan ng banal na pagmamahalan. So nagturo si Pablo sa mga taga-Roma kung paano maipapamuhay ang tamang tunay na pag-ibig na meron sila. Di ba sa superheroes, lagi natin nakikita na usually hindi nila alam na may power sila. Then pag nalaman nila yung power nila, hindi nila alam kung paano ito kontrolin o gamitin. At kung ganon, hindi nila na ma-maximize yung kanilang powers o kaya nagiging delikado ito, 'di ba, sa ibang tao. So ganoon din sa ating mga Kristiyano. Wala man tayong superpowers, pero yung fruit of the Spirit na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu, kailangan ma-cultivate natin ito, ma-nurture, para mas maging pleasing sa Panginoon yung ating buhay at maging beneficial sa ating mga kapatid. At ito yung itinuturo sa atin na dapat ma-cultivate natin ito ng tama. Ang scripture, mga kapatid, ay ang magbibigay sa atin ng instructions kung paano tayo or paano natin i-develop ang mga prutas or fruit of the Spirit na ibinigay sa atin. Sa 2 Timothy 3:16, sabi dito, ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, and lastly, sa pagsasanay sa katwiran. Paano ba tayo nagsasanay sa katwiran? Tumitingin lamang ba tayo sa ating mga kapatid? Tumitingin lang ba tayo sa social media? Ay, ganito yung ginawa niya, ganito rin yung gagawin ko. Pero ang sinasabi dito, ang scripture ang magbibigay sa atin ng instructions para ma-develop ang banal na spirito or yung fruit of the Spirit sa ating mga buhay. Kaya malaga yung desire natin na ma-develop yung character natin sa puso ni Kristo ay gamit sa salita or gamit ang salita ng Panginoon. Ito yung Christian discipline. Hindi mo na kailangan magpadisiplina. By default, ikaw ay dinidisiplina ng salita ng Panginoon. Kaya malaking epekto kung lahat tayo ay may proper Christian discipline, may self-discipline sa salita ng Panginoon. Malaking epekto ito sa ikakaunlad ng church, ng unity ng church, at magbubunga talaga ito ng genuine fellowship. Kaya we have to observe at to note na to attain genuine fellowship, the church must be disciplined by the Word. Tandaan po natin na when we desire fellowship, dahil hindi lang ito dahil sa gusto natin o pare-parehas tayo na preferences, hindi lang dahil ito ay
utos na nakikita lang natin sa salita ng Panginoon. Pero kilalanin natin na we owe obedience sa ating Creator. And this is our spiritual worship sa Kanya. Hindi lang tayo sumusunod basta na walang substance, pero yung pagsunod natin ay according sa Kanyang awa, sa Kanyang grasya sa atin. So mahalagang bagay ito. Kasi if we can observe, Paul is urging them to greet one another with a holy kiss. Kung hindi holiness ang umiiral sa iyong puso, paano ka, paano natin ipapractice ito? Paano tayo magkakaroon ng holy embrace? Paano natin siya mabibigyan ng holy affection, tangible affection para express ang ating pag-ibig kung yung puso natin ay deceitful? Kung ang puso natin ay walang holiness. This is to emphasize the sincerity and purity ng motive natin sa puso or motive ng bawat puso natin para sa isa't isa. Kung meron ba tayong gap sa Kanya, kung aloof ba tayo sa Kanya, nahuhugasan yung puso natin sa wrong or sa tamang motibo kung bakit ba tayo nag-greet sa Kanya. Ang purity ay pag-establish sa atin ng unity sa church. Sabi sa 1 Peter 1:22, having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincerely brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Meaning, makikita natin may dalawang kinds of love na nabanggit dito si Pedro. Una, yung Philadelphia, brotherly love, at yung agape nga, yung highest kind of love. So parang sinasabi dito ni Peter, since binigyan na kayo ng bagong puso, nilinis na kayo ni Kristo, ang desire na nito ninyo ay to have a brotherly affection na. At ang klase na ibibigay mo na pag-ibig at dapat umiral sa iyong mga kapatid ay agape love. Sincere love. Selfless love. So this is teaching us to have a pure hearts and pure motives sa ating mga fellowship. Katulad din sa sinasabi ni Pablo, hindi lang ito basta mag-greet tayo sa isa't isa. Ipaparamdam natin yung affection natin sa bawat isa ng may pure motives. And again, this is urging us sa unity, to maintain unity. Dahil hindi natin ma-attain ang unity kung may mali-mali tayong motibo. Kung mali-mali yung yung puso natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid. This is to mortify yung sin ng insincerity sa loob ng fellowship. This is to mortify yung lifeless na greetings. Na hindi lang ito kamusta. Di ba? Ganun ang ginagawa natin sa mga pag nasa labas tayo, kamusta? Kahit di mo naman talaga gustong kamustahin siya. Di ba? Yung kamusta na alam mong yung kamag-anak mo o kaibigan mo, kakilala mo, mahal na mahal mo sa buhay, napunta sa emergency room. Tapos sasabihin mo, kamusta ka? Yung ganong klaseng kamusta. Dahil 6 days na alam mong nasa battle siya. 6 days na sinisila siya ng mga kaaway. At 6 days sugatan siya. Sa paghihirap, isipin mo na lang kung paano niya napapagtagumpayan yon dahil lang sa grasya ng Panginoon. Kaya yung kamusta natin, may substance ito ng true fellowship, pag-ibig ni Kristo. This is to mortify yung insensible sa loob ng church na nangangamusta ka pero hindi mo siya ramdam. Manhid ang bawat isa. Hindi ka aware sa nangyayari sa buhay ng isang tao. At kung hindi ka aware sa buhay ng isang kapatid mo, paano ka magiging concerned sa kanya? Paano mo sasabihin na umiibig ka sa kanya kung wala kang kaalam-alam?
at hindi mo gustong alamin kung ano ang meron siya. And this is to avoid comatose, na ang buhay ang katawan, pero hindi responsive ang mga parts. Ayaw natin ng ganung church. Walang coordination, walang harmony, lifeless. This is to reflect yung ating gesture sa ating mga kapatid. Every Lord's Day, nagbabatian tayo. Matatanong natin, holy ba yung handshake ko sa Kanya? Yung pagbeso ko ba sa Kanya? Pag-ibig ba yon? O para hindi lang siya magalit sa akin? Nasasabihin ko, I'm all right and you're fine with me. Walang problema sa atin. Yung pagyakap ko ba, ito ba yung resulta ng longingness ko? Sa bawat isa na gusto kong makita talaga, na makasama talaga. Result ba ito ng pag-aalala ko sa kanya or sa bawat isa? Then nalaman ko yung trials niya through their prayer concerns. Maybe nalaman natin na may sakit siya. Kailangan niya ng gamot. Pwedeng nalaman din natin yung kanyang pinagdaraanang battles, mga sufferings niya ngayon, or maybe nakikita natin na may minomortify siya na kasalanan. Tapos yung handshake natin, lifeless. Na as if, ikaw kasi hindi mo ginalingan eh. Na as if ikaw, nakayanan mo dahil sa iyo at kailangan maging pantay mo siya sa iyong sanctification. A simple handshake, embrace, beso, fist bump with love encourages our brethren na magpatuloy. Ito ay expression ng pag-ibig ni Kristo sa kanila through you. Sa pamamagitan mo, nararamdaman nila na tangibly, hinahawakan ka ni Christ. Naririnig nila ang boses sa iyo ni Christ. Pag ginagawa kasi natin faithfully, yung mga mandates na ito as if we reflect Christ sa bawat isa. This is to say na, praise God, sa grace niya sa iyo, you are sustained. Yung pagyakap natin is to express our deep concern at pag-ibig sa bawat isa. And this is to communicate our love, our sincere love, na gusto mong i-maintain yung unity, na ayaw mo siyang mawala, na ayaw mo siyang masila ng kaaway. The point is, unity is cultivated and strengthened through communicated love. Di ba sa mag-asawa, kailangan everyday may reaffirmation ng pag-ibig niyo sa bawat isa. May simple gestures, may kiss, may yakap, sabay sa pagkain, may pamasahe, may pagsabi syempre ng I love you. Dahil kailangan ito dahil para ma-strengthen at ma-reaffirm mo ang pag-ibig niyo sa bawat isa. Hindi pwedeng hindi displayed ang pag-ibig niyo. Hindi pwedeng hindi ka showy sa kanya. Kailangan visible ang pag-ibig mo sa kanya. And syempre, vocal na ikaw ay praying for her, for him. Makakasama ito sa pagpapatibay lalo ng iyong pagsasama. And even si Jesus Christ communicated and displayed His love sa kanyang mga disciples. He washed His disciples' feet to communicate His love through service. And we could say, Christ kissed us His love through crucifixion. He displayed His love for us even we are still sinners. Even we are still weak. Nakita natin yung sincerity at purity ni Kristo sa krus, na hindi siya naghangad ng glory, hindi siya naghangad ng validation ng mga tao sa Kanya.
Pero ang pagpunta niya pala dito sa mundo ay to fulfill His loving mission, to redeem His own people, to wash their sins away, and to reconcile us to the Father. At sa reconciliation na yon, katulad ng parable ng prodigal son, nung bumalik ang anak sa kanyang ama, alam niya na po ang kwento na ito. Sinalubong siya ng ama. Tumakbo ang ama doon sa anak, niyakap at hinalikan. Yung Greek word na ginamit sa paghalik ng ama sa anak ay katepilesen, meaning hindi lang ito simple at ordinaryong halik. Ito ay ang paghalik ng paulit-ulit-ulit sa kanyang anak na nawala, na ngayon ay kasama niya. Meaning nung halik na yon ay mainit at pagbigay ng display ng matinding pagmamahal sa kanyang anak. This is to express our relationship ng ama sa kanya ay hindi nawala. Na kahit nawala yung kanyang anak, may relasyon pa rin ang ama sa kanya, doon sa anak. This is to show His longingness sa kanyang anak. This is to show His faithfulness na hindi niya inabandon ang anak niya nung siya ay inabandon ng kanyang anak. Faithfully, hinintay niya ang kanyang anak. And this is to show itong kiss na ito sa kanyang anak na may kapatawaran at may acceptance ng ama para sa kanyang anak. So we can picture this, not literally, when we are reconciled through the faith or through faith in the gospel, we are welcomed with a loving kiss by the Father, katepilesen. This is why we are here gathering in His name, dahil we are welcomed in love through the person and work of Jesus Christ on the cross. This is to remind us na kahit we have committed sins, we choose our own ways, kahit na we deny Him sometimes through abandoning His commandments and words, or kahit na we doubt His promises, kaya we retaliate and solve things on our own. We have an indestructible, irrevocable, unbreakable, and imperishable covenant relationship and fellowship with the Father. Because this is established by the finished work of Christ, His death and resurrection. Kaya naman ang relationship natin with the Father ay everlasting and eternal dahil anchored ito sa righteousness ni Kristo. And this kind of covenant relationship must be expressed in us, between us, must be in effect dito sa local church na ito. Hindi ito, again, limited sa loob ng local church. Pero Paul is telling them that all churches greet them. Pagtuturo ito na sa kanila na to emphasize their Catholicity. This is Paul expressing their unity in the gospel. This is reminding us na ang kinikilalang head ng tunay na isang church ay si Kristo, hindi ang pastor, hindi ang mga deacons doon. So kung may nakikita tayong news sa mga churches, nangangailangan ng tulong, we are to send help. Katulad ngayon, may mga kapatid tayo na nangangailangan ng tulong ng kanilang mga anak. We are free to express our love sa kanila at yung relationship natin sa kanila bilang katawan ni Kristo. Kaya ang challenge, Christian love should be visibly demonstrated mutually. Meaning to, hindi pwedeng in secret. Hindi pwedeng dahil mahiyain tayo, hindi ko na lang i-express. We isolate na lang at sasabihin, alam nyo na yon, mahal ko naman na kayo, hindi ko na kailangang sabihin. What if ganun gawin sa atin ng Panginoon?
Tahimik lang siya at hindi tayo nire-reassure ng pag-ibig at relationship niya sa atin. What if ganun? Walang preaching. Ang alam lang natin, we are saved, yes, once. Tapos, wala na. Wala ng church to preach His love, to preach the gospel. Kaya church, we have to communicate as God communicates Himself to us. His truth to us. His promises to us. Kahit lagi natin naririnig, cliche na nga ito, pero still He's faithful because we are so unfaithful. We are so makakalimutin sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Ganon din sa atin. We have to communicate and strengthen our fellowship. Dahil in reality, marami pa rin talagang wall. We have to break down barriers na na-break na ng gospel. Kaya it might na we are offended with someone o naka-offend tayo. Paano natin sila hinahalikan? Paano natin sila ginigreet? Paano natin sila pinifist bump? Yung mga na-offend or naka-offend sa atin. Hindi lang ito mabubuwag sa ordinaryo ng fist bump na yon dahil linggo-linggo mangyayari yung makikita kayo. Pero yung grudge, kung ano yung something or yung offense na nasa puso mo, unsettled pa rin yan, mga kapatid. At kung unsettled yan, naiwan yan sa puso mo, gagamitin yan na strong foothold ni Satan para magkaroon ng hatred sa ating mga kapatid. Yung ilangan, yung hiya, hindi pagiging open sa kasalanan at mga sufferings, hindi makakatulong ito sa fellowship natin. Again, ayaw natin ng comatose na katawan. Gusto natin yung proactive na functioning. Kaya we better start assessing our thoughts, our greetings, our gestures. May meaning ba talaga ito? May substance ba ito ni Kristo? Galing ba ito sa puso na excited sa fellowship? Ayaw natin na we greet and kiss na hollow. Empty ang loob, katulad ng betrayal kiss ni Judas. He kissed Christ dahil sa temptation ng pera. At externally, parang sinasabi, all is well. Ayaw natin ng ganung relationship sa ating kapatid. At very dangerous ito na umiral sa church dahil magkakos ito ng division. And this leads us to our last point. Genuine fellowship guards us against the threat of division. Ang holy kiss ay exclusive again sa tunay na mananampalataya. Mananampalataya na nagkakos ng unity at hindi ito pwede ibigay sa mga nagkakos ng division. Paul is warning his readers sa threat ng unity. Paul is urging na maging mindful sila sa church. I-guard nila ang unity by the truth. Sabi sa John 17:17 sa prayer of Christ, we are sanctified by the truth, by the word of God. We have to know the unity of the church is anchored in the truth. If we truly aiming for unity, hindi ito dapat sa uniformity ng preferences. Hindi lang ito sa behavior or morality na pwede nating ibigay sa ating kapwa. Pero dapat ito ay embedded sa katotohanan sa salita ng Diyos. Ito ang arising problem sa mga churches ngayon. They prefer unity alone over truth. Kahit na nasa labas sila kahit nasa labas na ng Biblia yung kanilang gagawin pa rin nila para lang magkaisa. Para sa pangalan ng pagkakaisa. Hindi po ito yung unity na tinuturo ng Bible. Hindi yan ang tunay na unity at pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians 13:6, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.
How can a church na pinamumunuan ni Kristo, na siyang katotohanan, ay magse-celebrate sa labas ng katotohanan? Kaya mahalaga yung kaninang na-mention natin sa point 1. Ang scripture ang mag-shape sa fellowship, sa pag-ibig, sa unity, and let the truth of His Word transform how we think, how we talk, how we relate to our brethren, how we greet one another. Meaning, ang gospel ang nagbabago kung paano tayo magmahalan. Kaya we desire unity, hindi para makita ng ibang church kung gaano tayo ka-close. Wow, sama-sama silang kumakain, pero yung pagkain natin na yon, ang substance nun ay si Kristo. Para mag-glorify ang Panginoon. Ito yung resulta ng natapos na plano ng pagtubos. At ma-express natin na tayo ay sumusunod sa kanyang utos. So, sino ang tinutukoy ni Pablo na threat ng unity? Sila yung mga nagkokos ng division at nag-create ng obstacle sa ministry. Unang-una, ang mga ministers ng word na hindi talaga nagsiserve kay Christ. Pero they serve their own appetites, for their own appetites and for their own bellies. They serve para sa kanilang ambition, para sa kanilang gain, para sa kanilang sarili. Ginagawa nilang negosyo ang preaching. Sila yung nagsasalita ng mga gustong marinig ng congregation. They use smooth talk. They sugarcoat para di maka-offend. They even flatter the simple, the unlearned, the naive, para sila ay sundin at ma-manipulate nila by stealing their emotions. Sa ating mga tao, natural yung gusto nating mapuri, di ba? We love compliments. We love to be recognized and be accepted. Kumbaga sa language natin, huling-huli nilang kiliti natin. Kaya sila ay nakaka-deceive ng members, ng mga tao na magkakos talaga ng division. Kaya itong mga nagkakos ng division, obstacle sa ministry, anong sabi ni Paul? Very direct. Avoid them. Huwag mo silang i-welcome. Huwag mo silang i-kiss. Kasi when we kiss them, we support kung ano yung ginagawa nila. Ito yung warning ni Christ sa Matthew 7:15-16. Sabi niya, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Pertaining si Jesus dito sa mga Pariseyo, sa mga bulaang propeta at mga false teachers na nagsasabi na sila ay sa Diyos, pero hindi sila sa katotohanan. Wala sila sa salita ng Panginoon. Maalala natin yung farewell message ni Pablo sa Efeso, sa mga elders ng Ephesians, no, sa Ephesus, sa Acts 20. He's warning them na may mga false teachers na makakapasok sa Ephesus. Ito yung mga fierce wolves na sisirain ang flock ni Kristo na magtuturo ng wala sa katotohanan. Mga doctrines na hindi nakabase sa scripture pero nakabase sa tao. We tend to think na itong mga wolves na ito ay papasok sa chapel, then magtuturo ng maling doctrine. Hindi lang ito ganun. Kasi maisip natin, no, parang, huwag na lang natin sila pag-preaching. Pero, tignan niyo po yung emphasis na binigay ni Pablo. Sa Acts 20:28-31, ang sabi ni Paul dito, pay carefully attention to yourselves and to all the flock. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. 30. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Ano ibig sabihin? Meaning, ito mga
mga makakapasok na fierce wolves ay pwedeng maka-influence mismo ng mga kasama nila doon sa church at maperpersuade sila ng mga maling katuruan. They will be tossed to and fro at mahahatak sa maling doktrina, mga kapatid. Kaya ganun na lang yung utos ni Pablo sa kanila. Sabi sa verse 31 ng Acts 20 pa rin, therefore be alert. Maging watchful kayo, remembering that for 3 years, I did not cease night or day to admonish every one with tears. Na maging alert kayo. Hindi siya huminto sa pagtuturo at pagpapaalala sa Ephesus na wag lang sila masila sa katotohanan, pero kailangan ituro nila ito. Patuloy yung pagtuturo ng katotohanan, mga doktrina ng Ebanghelyo at patuloy na panghawakan itong gospel truths na ito. At hindi sila nawala sa isipan ni Paul. Acts 20, bago siya pumunta ng Rome, kahit nung nakarating na si Paul sa Rome, siya ay naka-house arrest. Still, he is urging them to guard the church from false teachings. Kaya isinulat niya yung Ephesians. At yung unang mandate niya after na ipaalala niya sa chapter 1 to 3, ay yung utos na they have to walk in a manner of their calling. By loving one another with forbearance and maintaining the unity. At paano maa-attain ito? Hinihikayat ni Paul na sila ay magturo again ng doctrinal truths. At sabi sa verse 12 ng Ephesians 4, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ until we attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, verse 14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, in deceitful schemes. Anong sinasabi? Para magwardiyan at maging mature ang katotohanan sa kanilang puso at isipan, na hindi sila basta-basta madadaya ng kasinungalingan. And we know, by God's providence, syempre, and we know, at sa ating kasalanan, na nagkatotoo na nakapasok ang fierce wolves sa Ephesians. Tama? Or mga false teachers sa Ephesus. Kaya ganun na lang yung pagpapaalala ni Apostle John. Nang sinulat niya na yung epistle niya para sa Asia Minor, specifically sa Ephesians, para bigyan sila ng distinctives kung sino ang mga true believers at true teachers among them. Kaya sabi sa 1 John 3:10, by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Emphasis ang pag-ibig. Emphasis ang unity. Emphasis dito ang righteousness sa church. So nakita po natin, ganito po kahalaga ang katotohanan sa church. At ganito kahalaga na dapat bantayan ang katotohanan na ito, na hindi magkakaroon ng division, dulot ng maling katuruan. Ang sabi ni Pablo, avoid them. Again, ito ay sa loob ng iglesia. If contrary ito sa sinasabi ng Bible, avoid them. Sabi ng words ng 2 Thessalonians 3:14, again, si Paul din ito, take note of that person and have nothing to do with him. Sabi sa mga false teachers nito, ibig sabihin daw nito, we have to scalpel them. Identify them, mark them, eliminate them.
Meaning, wag natin bigyan ng opportunity na makapagturo sila sa pulpit, wag natin, at wag din natin silang bigyan ng opportunity na kumalat at maka-influence sa flock ng church. We have to correct them. Ito yung sinasabi sa Jude, na we have to ready or prepare to defend the truth, defend the faith. We have to correct them, syempre. Pero kung sila ay resistant, remove them. Kung ayaw nila at persistent sa kanilang tinatayong doktrina, we do not have to welcome them. Sabi sa 2 John 10, do not receive him into your house or give him any greeting. Kung may isang heretic, huwag tayo magkakaroon ng companionship sa kanya. Preach the gospel, pero do not be friend sa kanya. Dahil ikaw ay mahahawa. Kailangan mong i-guard ang iyong puso. Hindi mo pwedeng sabihin. Kaya nga, kasama rin ito sa unequally yoking. Hindi to pwedeng sabihin na, hindi, malakas ako, Christian ako at siya ang hihigitin ko. Hindi po. Kadalasan, ikaw pa yung nahihigit ng mga unbelievers na yan. While ang pagturo or tinuturo ng pag-ibig ay pag-welcome at acceptance, no? Minsan parang ang harsh naman ng pag-ibig na yan. Yes, tinuturo ang pag-welcome at pag-accept. Pero tinuturo din ang pag-ibig na ito to protect the flock from those who teach false truths. Pag ikaw may anak, hindi mo lang ito pag-welcome at acceptance sa kanyang ginagawa, pero pinoprotektahan mo siya sa pwede maka-influensya sa kanya. Sabi rin ni Paul sa Galatians 1, pag contrary yung gospel at katotohanan na ibinigay niya, kahit anghel pa ito, kahit sikat na tao pa to, kahit pastor pa ito, one of the apostol, ang mga magtuturo sa kanila, ang sabi ni Pablo, let them be anathema. Let them be accursed. We rather obey God than men. We do not compromise for the sake of the unity. We hold on the truth as our basis of our unity, mga kapatid. So ang punto ko lang dito, gospel fellowship excels in the truth that preserves unity. Meaning, hindi lang tayo ni-unite ng gospel, pero this truth preserves us. Ito ang nag-uphold sa atin hanggang dumating si Kristo. Itong pangako ng Diyos na tatapusin niya ang kanyang sinimulan na kaligtasan sa atin. Ito'y nag-preserve sa atin hanggang dumating muli si Kristo. Dahil lahat tayo, or di lahat tayo, ay malakas. Hindi lahat tayo ay kaya natin ang sarili natin. Lahat tayo mahihina. Kaya ibinigay ng Panginoon ang bawat isa. Dito tayo laging nakahawak sa salita ng Panginoon. Dito lang lagi tayo nakaasa. Dito lang lagi tayo nakasandal. We have to recognize na sinecure na ni Kristo ang unity natin, na wala nang pwedeng makabuwag ng fellowship sa bawat isa. He tends and protects His flock and protects us from our enemies, na enemies niya rin. Para hindi tayo matangay at matos, ma-persuade ng mga turo, lagi tayong mag-meditate ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Marami tayong nababasa sa social media na seemingly ang sarap basahin, ang ganda ng word forms, ang ganda sa pakiramdam, bago sa mata natin, pero ang incline ba yan sa salita ng Panginoon? Incline ba yan sa prinsipyo ng kanyang grasya? Baka may nakatagong works dyan. Baka may nakatago yan na wisdom ng tao.
So again, ang direksyon na natin ay ang direksyon ni Kristo. Ang nilalakaran natin ay righteousness at kabanalan. Ito yung purpose ng Panginoon para sa ating fellowship ngayon. Ang challenge, we have to guard ourselves by committing in the truth. Kailangan mag-commit tayo sa katotohanan. Hindi lang tayo nagko-commit sa church attendance. Don't effect ito ng commitment natin sa katotohanan. Hindi lang pagbibigay ng buhay at labor sa pag-serve. Don't effect ito ng commitment natin sa katotohanan. Hindi lang pag-risk ng buhay natin sa bawat isa. Don't effect pa rin ito sa commitment natin sa katotohanan. Ang pinaka-foundational ground ng ating commitment ay ang gospel. Ang effect nito ay malaking discernment sa atin ng false teachings at principle. Ang problema mga kapatid, pag heightened na yung ating emotions, galit tayo, nagiging vague na sa atin ang truth. Masaya man tayo, nagiging vague na sa atin ang truth. In love tayo, nagiging vague na sa atin ang truth. Di na natin natidistinguish ang lines at mga red flags. We tend to treat His Word as a la carte. Namimili tayo na ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Pero ibinigay sa atin ng Panginoon ng Kanyang salita para kainin at walang itapon. Kaya ang dami nating detour sa ating buhay. Nade-delay tayo sa sanctification. We tend to think, upon hearing this, itong mga not serving Christ, itong mga serving their appetites, bellies, flesh, pleasure, naisip natin, sino kaya sa amin yun? Pero tumitingin pa tayo sa iba, what if tayo ito? We serve our own appetites. Nagsiserve ba talaga tayo kay Christ? We tend to serve two masters. And we tend to love two lovers. We tend to teach false teaching sa ating sarili. Sa sarili na lang natin. Ano yung sinasabi natin sa araw-araw? Bago natin simulan yung ating trabaho, yung ating gagawin, ano yung pinaniniwalaan natin, ano yung tinuturo natin na principle, pag tayo ay may problema na, pag nasa bahay, na office, nasa school, ano yung tinuturo natin sa kanila? Sa ating kilos, si Kristo ba? Sa church, anong tinuturo natin sa kanila? The way we engage, the way we relate sa fellowship, how we talk. Si Kristo ba? Pag-ibig ba ni Kristo? Kaya ito mga kapatid, we have to commit in the truth. At kasama dito ay yung pag-guard one another sa false teachings. At isa sa pag-guard sa bawat isa ay to set him or her sa discipline. Pag-resistant na. Yun nga lang, may bad connotation again, ang discipline. Pag nasa discipline na ang isang tao, namumuo ang fear. Nabubura na yung pag-asa. Nawawala na siya ng future. Kaya ang magiging sasabihin niya sa kanyang sarili, why strive now kung wala naman na akong pag-asa? Bakit pa ako mamumuhay sa kabanalan at sa pagsisisi kung maliit na yung pag-asa ko? They became careless and less sa katotohanan. Isipin na nila, sovereign naman ng Diyos. Inalaw niya to. At pagkatapos nun,
makakalimutan na nila ang Diyos. At pag may nangyari na sa kanila, sisisihin pa nila ang Diyos. Gusto ba natin umabot tayo sa ganong posisyon? Na may aagapan tayo pero huli na ang lahat. Hindi natin iniingatan ang bawat isa. Kausap natin ngayon, kahapon, ng isang araw, bukas, nasila na sila ng kaaway. Bukas, hindi na natin siya kasama sa Lord's table. Bukas, hindi na natin siya nakikita. Huwag tayong dumepende sa kung ano yung panlabas na nakikita natin. We have to dig in. We have to extend, impart our lives sa bawat isa. Ingatan natin ang ating mga kapatid. Ingatan natin ang unity dahil ito ay mahalaga. And syempre, dito sa mundo, hindi talaga mawawala ang threat ng unity. Pero sabi ni Kristo sa Matthew 16-18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Kahit pamugaran tayo ng mga kaaway dito, persecute tayo, hindi mananalo ang mga kaaway na yon dahil si Kristo ang ating hari. Siya ang namumuno dito. Sa Kanya ito, church nito. At darating ang panahon na i-consummate niya ang pagkatalo niya kay Satan sa kasalanan at sa kamatayan. Ito ay ang mensahe ng Ebanghelyo sa atin, mga kapatid. Huwag natin tignan kung paano lang tayo nagsimula at kung ano-ano nangyayari sa atin. Magandang i-anticipate din natin ang future glory na soon to be revealed and soon to be attained by His grace. At kung wala ka pa kay Kristo at naririnig mo ito, mga kapatid, kaibigan, ikaw ay tinatawagan ng Panginoon na magsisi sa iyong kasalanan. Again, hindi mo kailangan maki-unite sa church para ikaw ay masave. Hindi mo kailangan na maging member ng church para tignan na yon ay ang iyong salvation. Ang kailangan mo ay si Kristo. Hingin mo yung kanyang awa, yung grasya niya, na ikaw ay iligtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. At ang kinin mo, paniwalaan mo na yung ginawa ni Kristo sa krus ay para sa iyo. Dahil ang ginawa niyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ay para sa ating mga makasalanan. Pag-asa yun, isang mabuting balita para sa atin, na ngayon ay siya ay nasa kanang trono ng Ama, na may karapatan at kapangyarihan na magligtas ng makasalanang tulad mo at tulad ko. Kaya yung mga mabubuti mong gawa, kung ikaw ay mahilig mag-pray, hindi yan nakakaligtas. Kung ikaw ay mabuti sa kapwa, tumutulong sa kapwa, ikaw ay nagbibigay sa kapwa, at yun ang form mo at way mo para maligtas, bitawan mo yan, kapatid. Mas lalo kang masisira dyan, mapapahamak yan. Ang kailangan mo ay ang ginawa ni Kristo para ikaw ay tanggapin ng Ama at ikaw ay halik-halikan ng pag-welcome at i-greet. Welcome, my son. Nawa, pag ikaw ay nakasama na by His grace, ang next mo na ay yung unity kasama namin dito.
pagpapala ng Panginoon sa lahat ng mga nakarinig, mananampalataya ka man o hindi, nawa ay mangyari ang kalooban ng Panginoon, kapangyarihan ng kanyang salita sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo